Galaw-gaw, kay harot-harot tingnan maliksi, di mapigil ang gaslaw. Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw, napakaharot at pakialam. Galaw-gaw, 2017. 2 plus 0 plus 1 plus 7 equals 10. Mula 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 at ang pang-10 ay 9. Sa larong Lucky 9, walang tatalo sa 9 dahil yan ang pinakamataas na bilang. Sa ikalawang ikot ng mga numero, 2 digits na dahil ang 0 ay magiging 10. Ang ibig sabihin ay pangalawang kabanata o inog. Iyan ngayon ang kasalukuyang sitwasyon ng tindig katao. Dahil sa nag-abroad na nga ang aming chairman at spiritual advisor na si Rudy L., sa tuwing gumaganap ako ng aking direktang panalangin, sa huling bahagi nito ay itinatanong ko, bilang ako ang punong guro ng iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus Tindig Katao Inc., mula sa kasalukuyang sitwasyon namin, saan kami patutungo. Ang ginagamit kong basihan ngayon ay ang tatlong katagang ja-ah-ha, na ang kahulugan ay 5 sentido o senses ng tao. Ito ang isa sa mga natutunan ko sa espiritual na pag-aaral namin tuwing panahon ng Kwaresma na Lunes, Martes at Miyerkules Santo sa Templo Tindig Katao. Lagi kong pinakikiramdaman kung ano ang malambot, siya ko unang kinukot-kot. Katulad sa paggawa ng programa sa Pasko ng Kapanganakan 2017. Dahil ang September 30, 2017 ay tumapat na araw ng Sabado, syempre walang pasok ang mga kabataan sa eskwela. Ang pamilya Gulis naman ay may dadaluhang debu ng kamag-anak nila sa October 1 na dahilan kaya wala sila. Ang dalawang ito ang malambot na kinutkot ko o pinagbasihan sa paggawa ng programa. Natuwa ang tindig kabataan nang sinabi ko na ang September 30, 6 to 9 p.m. ang party nila. Formal kong inihayag sa YouTube channel at Facebook page na Marieta Robles noong September 23, 2017 nang nag-internet ako sa bahay ng balay ko sa Las Piñas ang paanyaya sa gaganaping Pasko ng Kapanganakan kasama na ang programa ng okasyon. Talagang kapos si Mami ng pare o panahon at pera. Si Ma'am Estrella P. Cabida ang nagbigay ng 2,000 kaya nakapamili ako sa Divisoria na pamimigay ko sa party ng mga aunt o anak ng tindig. September 27, 2017, matapos kong saksihan ang VACC at si Martin Dino na sinibak di umano sa SBMA na media advisory ni Chairman Louie Balbago ng Balikatan People's Alliance na ginanap sa Max Restaurant, Maria Rosa, corner UN Avenue, saka ako dumiretso sa Divisoria. Pagkagaling ko sa Divisoria, inihatid ko muna sa templo ang mga pinamili ko. Wala ang mga bata dahil nasa eskwelahan pa sila. Inialis ko na rin ang bag, kapote at tools sa upuan ng motor dahil iko-confine ko ang partner ko sa paglalagalag na si Madiroma, ang pangalan ng motor ko. Mausok na kasi ito. Iyon kasi ang usapan namin ni Fernan Avancenia, suki namin ni Chairman Rudy L. na magaling at mapagkakatiwala ang mekaniko ng motorsiklo. Ang kaso, hindi niya muna tinanggap kasi hindi pa niya natapos yung mga ginagawa niya. Kaya ibalik ko na lang daw sa Martes, October 3. Dahil present pa si Madiroma, pwede ko pang puntahan ang balitaan sa Rembrandt sa Friday, September 29, 2017. Tinawagan ko si Dr. Eric San Juan na magbibigay ako ng paanyaya sa Pasko ng Kapanganakan. Pumayag siya. Kaya nakagawa lang ako ng 12 kopya ng paanyaya at 2 nasa slide folder kalakip ang artikulo ng pananampalataya dahil nagloko na ang black ink ng printer ko. Friday ng umaga, angkas ko ang printer sa motor nang pumunta ako sa balitaan dahil ipagagawa ko sa Inkrite sa SM Fairview. At ito ang naging pagpapahayag ko sa balitaan sa Rembrandt ng araw na iyon. Magandang umaga sa lahat. Mabuhay po tayong lahat. At syempre, nandito na naman po si Mayet, ang mami at babaeng lagalag.
ang nag-iimbita sa inyo dahil bukas na po yung aming Kapaskuhan. Kakaiba po yung aming Pasko, pero dito ko po pinahula kung saan nakasulat yung ating Pasko, yung aming Pasko na October 1. So nakasulat po sa ating lahat ang October 1. Ang clue is, umarap kayo sa salamin na nakasalamin. yun ho yung talagang, dun ho nandun makikita nyo kung nasaan yung October 1. Okay? So dito ho, since na talagang naging busy po ako dahil doon sa Tindig by Eta Marobles Forum, kaya madalang na po ako makita dito sa forum ni Dr. Eric San Juan. Pero hindi ko po nakakalimutan dahil ito ho forum ni Dr. Eric San Juan, dito ho ako nagsimula, nag-cover ng balita na ang inilalagay ko sa social media ay kompletong balita na hindi ko kinakat yung mga sinasabi ng tao. Ang ikinakat ko lang yung mga unnecessary na galaw, yung sayang sa oras. So, ngayon, edited din siya matatawag, pero kompleto ang nagsasalita at nagbabalita yung mga guest ni Dr. Eric San Juan, kagaya ng mga nandito ngayon. So, totoong balita kasi sa internet wala namang limit yung oras, di po ba, sa social media. So, yun, 2014 pa po ako nagsimula ng pag-broadcast sa social media dahil dito sa forum ni Dr. Eric San Juan. So, palakpakan naman po natin siya. Thank you, Dr. Eric. Ngayon, nung nagsimula po ako ng launching ng Tindig by Eta Marobles Forum, dito ko din po in-announce yun. Birthday niyo po yun noon kasi May 6 na yun nung grand launching. At dito rin po sa lobby, sa lobby ng Rembrandt Hotel. Anyway, ito po yung mga invitasyon na pinabigay ko sa inyo. Yan po. Bukas po yun. Kung hindi po kayo pamilyar doon sa lugar, bagong silang kaliwa lang po ang inyong sasakyan. At magsisimula po yung programa namin ng 6 o'clock sa hapon ng mga bata, Tindig Kabataan Christmas Party, 6 to 9. Tapos, 9:30, mag-start po kami ng lecture tungkol doon sa kahulugan ng samahan at kung bakit ang Pasko ay dalawang bata ang isinilang. October 1 ang batang lalaki, pero yung September, bago matapos ng September 30, ang batang babae. Dalawa silang sumigaw ng buha. Kung paano po yun, ipaliliwanag ko sa lecture proper ng 9:30 to 11. Tapos 11:30, start na po ng banal na hapunan hanggang ang pagkain po namin doon. Actually, nai-upload ko na po sa internet, sa Facebook, yung 2016 na banal na hapunan. Nandun na po, sir. Yung, panoorin niyo na lang po sa Facebook, episode 21 sa Facebook ng Maria Taroble. So yung 2016, ganun na po yun halos yung mangyayari sa 2017. Yung handaan, yung banal na hapunan, alak at tinapa, yung alak po namin is yung prawn juice, yung Welch. Tapos yung tinapay namin, kami po ang nagmasa, walang libadura, walang pampaalta, at walang asin, langis ng nyug ang ginagamit. Kaya parang ostya, yun ang itsura ng ostya. Isang buong tinapay at yun o yun. Makikita nyo na lang sa Facebook. Anyway, so ini-invite ko po kayo. Pwede po tayong magdamag doon. Kasi kinabukasan, sa kantahan na tayo. Kasi first Sunday na naman po yun. Pwede tayo, doon na tayo matulog. Okay na? So yung makakarating doon, masasaksihan nyo yung kakaibang Pasko na ginaganap namin. Pero, yung hindi naman ho makakarating, pwede ho kayong magparating din ng inyong pagbati sa pamamagitan ng kukunan ko kayo ng at ipaparating ko doon General Assembly namin po October 1. So, yun tita. Okay? So, kung meron ho kayong question tungkol doon sa mga pinamigay ko sa inyo dati, ito na yung Articles of Faith, pwede ho kayong pumunta ron para magtanong sa Sunday na po, kung mas okay sa inyo ang araw, pwede, nandun ho kami maghapon ng Saturday and Sunday. Okay? So, thank you very much, Doc Eric. And hindi ko po talaga makakalimutan ang Dr. Eric. Isa si Manny Lopez, kandidatong senador noong 2016 election na pinagsalita ni Dr. Eric San Juan upang ipahayag na alam niyo po, bumalik na po ako sa private sector. I'm with an ICT company, ICT BPO company, and medyo very alarming po ang situation ngayon sa IT BPO sector ng ating ekonomiya, which represents, by the way, 10% of our GDP. We are generating about $23 billion directly and indirectly from this sector. And this sector employs more than 1 million workers. nag-blowout ng lunch si Mr. Lopez sa katabing restaurant ng Rembrandt Hotel.
10 ang galing sa Balitaan sa Rembrandt kasama si Dr. Eric, 4 sa guest ng araw na iyon, Lea Pakis ng Ang Nars Party List, Jen Halandoni na nag-promote ng indie films Hamog sa Tanghali, Liza Lorenzo at partner nito ng Luz Biminda Transport at syempre ang pang-15 ang nag-blowout, Manny Lopez. Pagkatapos ng lunch, diretso agad ako sa SM Fairview upang ipagawa ang printer dahil may kailangan pa akong i-xerox na page 10 ng artikulo ng pananampalataya na dadalhin ni Ronald H. Lopez bilang siya ang gaganap ng pag-uugnay ng templo sa Central at Taga-Rizal at Pantabangan, Nueva Ecija at Calasiao, Pangasinan. Sa SM, may nabasa ako sa Facebook na mensahe mula sa isang kumare. Pinag-isipan ko pa kung pupuntahan ko kasi kulang na sa panahon. Tinansya ko ang oras at traffic at inisip ko rin mas lalo akong mahihirapan kapag na-confine ko na si Madiroma kay Fernan. Kaya pinuntahan ko na rin si Kumaring Susan at nalaman ko tuloy na dumating na pala si kumpare. May konting pasalubong, magkadikit na toothpaste, isang Toblerone at sobrang may laman na 1,000 pesos. Isang di inaasahang tulong galing sa taong unang kasamahan noong binubuo pa lang ni Chairman Rudy L. ang magiging tauhan ng Tindig Katao taong 1988. Tamang-tama dahil wala na akong toothpaste at yung pera ay iiwan ko kay Fernan kapag ikinumpine ko sa October 3 si Madiroma. 5:30 na ng hapon nang nakarating ako sa templo, sinet up ko agad ang printer para makumpleto ko na ang dadalhin ni Ronald sa probinsya. Pagdating ni Ronald, siya na ang pinaglid ko sa pampamilyang dasal ng Tindig Kabataan. Hindi ko pa rin kasi tapos ang paglalagay sa USB ng episode 1 to 21 ng Tindig by Etama Robles Forum kasi pinalit ko pa ang video para magkasya sa 16 gig na USB. Pagkatapos ng dasal, naihanda ko na rin ang kailangang maihatid ni Mr. Lopez sa 2 probinsya. Nang araw na iyon, Biyernes at Dispiras ng banal na hapunan, nangusap na naman sa akin ang kalikasan. 4 na pangyayari na tumatama sa North, East, West, South. Dahil malambot, kaya ko nakutkot. Ipinakita na sa akin ang buhay na kakaharapin ko bilang punong guro ng iglesia ni na Imam Imiza at Rabay Jesus, Tindig Katao Inc.